West Philippine Sea. Mag-usap tayo mga kapatid kasi marami sa ating mga Pilipino sumasakay din eh. Nagalit yung si Risa Hontiveros, Tolfo at sino pa dyan. Tapos meron pang isang Tariela. Nagalit din tayo. No? Mag-aral din tayo mga kapatid. Huwag naman yung sunod-sunuran lang tayo. Kasi mahalata na tayo mga Pilipino ay walang laman dito. Mahalata eh. Hindi naman lahat. Pero yung mga nagagalit sa China, masakit man pakinggan mga kapatid, ano? Sabihin nyo ako'y Duterte, didilis. Hindi naman ako didilis eh. Wala lang. Sinasabi ko sa inyo, mag-aral naman kayo. Tingnan ninyo, no? Kasi ganito ang China, dapat pagtanong tayo, bakit Pilipinas lang ang binubuli? Yung iba hindi naman, lalo na Vietnam. Bakit kaya? Ang Pilipinas lang. Ito yan. Ang reason talaga dyan, kapabayaan ng ating mga politicians. 1960s pa, 1970s pa, binigay na sa atin ito, mga territory na ito, mga islets o mga island o mga coral reefs. Wala man tayong ginawa eh. Mamaya, ipakita ko ninyo ang proof. Samantala, ang tayo noon, mas mapera tayo kaysa Vietnam. Kailan lang natapos yung ng giyera ng Vietnam eh. At pumasok sila sa ganitong klaseng economy, capitalism. Kailan lang. Pero sila, ang mga nabigay sa kanila through international ruling, talagang ginamit nila. Visible sila doon, ang kanilang presence nandoon. At ito ngayon ang ipapakita natin. Kaya dyan sa screen, makita ninyo, ang kaibahan ng Pilipinas, kumpara natin tayo, ang ating mga sarili, kumpara natin sa Vietnam. Ibang bansa, ganun din. Ano? Pag-usapan natin ang ating physical presence sa West Philippine Sea. Philippines versus Vietnam. Kasi wala man tayong ibang makumparahan. Vietnam lang siguro muna ngayon. Para di tayo hahaba, no? Okay, kung sabihin natin, ano bang meron doon? Una, itong occupied features, itong mga reefs at saka mga islets. Ang Pilipinas, merong 9. Ang Vietnam, merong 27. Dami sa kanila, no? Sa atin, 9 lang. Pero hindi natin maproteksyonan. Pangalawa, total outpost. Ito yung mga parang bahay ng security guard na kailangan makapagteleskopyo, makita yung perimeter. Baka may mga invaders o kaya mayroong mga kung sino ang papasok, unauthorized. Sa Pilipinas, 9 lang din. Pero sa Vietnam, 51. 51. Ang dami niyan. Kaya talagang makita nila, no? Maproteksyon na nila ang kanilang mga mangingisda, ang kanilang mga civilian, na siguro may mga negosyo dyan, may mga ginagawa sa mga lugar na yan. Pangatlo, meron bang mga permanent platforms o kaya mga towers ang Pilipinas? Wala. Walang-wala. Kung meron man, ganito itsura, mga kapatid. Ganyan. Permanent platform, itong kabila, tinukuran lang ng mga kahoy. Nakakaawa nga eh. Tinukuran lang ng kahoy. Tingnan mo. May pa-flag pa tayo. Wala eh. Kung sa mga mata ng ng ibang bansa, kawawa naman itong mga kawawa itong bansang ito. Ang daming pera pero ganyan lang yung bahay nila. Kaya ito yung reflection talaga kung gaano ka-corrupt ang ating counter, ang ating bansa. Kung ano tayo ka-corrupt. Tapos, ang isa namang permanent structure, yung outpost, sinadsad na barko. Barko ang linagay doon. Walang mas mabilis gawin eh. Barko lang ang ilagay. Tapos ginawa na itong outpost. Nakakatawa nga mga kapatid, pero masakit sa dibdib eh. Kasi ingay tayo ng ingay para tayo mga marurunong basa batas. Ipaglaban ang international ruling. Pero yung ruling, na dapat alagaan mo yung binigay sa iyo, ayan, tingnan nyo kung anong itsura. Ganyan, no? So, samantalang ang anong tawag dito? Ang Vietnam,
Ganito mga outpost nila, oh. Wow. May helipad. Meron pang ito, helipad tong nasa taas. Sa gilid nila, may crane yata. Ito, oh, crane. Itong isa, ano kaya ito? Machine gun? Oh. Ibig sabihin, lugar talaga nila ito. Oh, machine gun yan. Mga fisherman nila nandoon sa baba, oh. Nangingisda. Kaya tapos sabihin natin, bakit tayo binubuli? O, balikan natin yung chart natin kanina. Ayan. Mga ano yun, ha? Mga outpost yun. Ngayon, tingnan natin yung permanent structure na pala yun, eh. Ang atin wala, no? Meron pala. Sabi ko, 2. Pero sa Vietnam, 14. Kagano. Yung mga tower, mga platform nila, 14, ano? Pero meron din sila mga outpost sigurong kagaya sa atin na yung tagpi-tagpi. Pero sa kanila, ang tawag nito, DKT platforms. Ito yon yung DKT platforms. Yung pinakita ko na sa huli. Yan ang DKT platforms na hindi magawa ng Pilipinas kahit isa lang. Okay? Sige, okay na lang. Wala tayong magawa ron, eh. Dito tayo. Mga runway daw. Runway. Meron naman tayo. Meron tayong runway. Ayun, magaling. Pilipinas ito. Runway. Oh. Sa anong island ito? Pag-asa Island. Oh, meron tayo. Kailang mga kapatid, parang wala yatang gamit, eh. Ano kayo naglaland natin doon, eh. Sana may naglaland nito, no? Pero parang wala, eh. Walang gas-gas yung runway. Paano nga? Wala nga tayong aeroplanong magamit para dyan. Kung may aeroplano naman, may panggasolina naman kaya tayo. At ano naman gagawin dun kung pupunta tayo ron? Kaya yun ang mga tanong dyan, ano? Okay. Ang sa Vietnam, ano kayang meron sila? Ayun, meron silang runway, oh. Isa. Pero tingnan mo naman, mga kapatid, ang ganda. May lagoon pa, oh. Siguro, ano to, daungan ng mga barko. Yung repair, ang ganda nga, oh. Tapos runway nila, talagang tikita mo, parang gamit na gamit, no? Okay, balik tayo doon. Nakaka-intriga talaga to, eh. Balik tayo. Dito naman tayo sa yung presence ng ating mga Coast Guard at saka Navy. Ang presence natin, ayon dito, eh, rotational. Ganun lang. Kung minsan wala sigurong tao doon, kung minsan meron. At saka incident-driven. Pag may insidente, nandoon tayo. Parang mga pulis nga natin, eh. Pag may krimen, 1-2 oras, bago makarating yung pulis. Ganon din tayo ngayon. Yung ating mga fisherman, nabugbog na roon, binangga na, ay wala kasing nagbabantay, eh. Kaya ganyan. Wala tayong presence. Pero sa Vietnam, ang kanilang presence ay constant routine. Constant ito, routine presence. Nandoon palagi. Okay, sunod. Bilisan natin. Civilian support structure. Sa atin wala naman, eh. Saan papahinga yung mga fisherman? Wala. Saan sila dadaong? Wala din, eh. Kaya pala ano lang to, eh. Sa amin pautaw-utaw lang sa kadagatan. Kawawa naman to mga ano natin. Ano. Pero sa Vietnam, integrated with military outpost. So, doon yung military outpost nila, nandun din yung fisherman nila. Sino mo ang bubuli dyan? Kaya nga, ang nangyari sa atin kasi, magaling tayo kailangan natin ang batas. Kailangan natin ito. Kaya, ang makikita natin tuloy, abusuhin tayo, i-abuse tayo, i-bully tayo. Si Duterte nga, di nyo nga kaya si Duterte, takot nga kayo, pinadala nyo sa ICC kasi pag nandito si Duterte, hindi magpo-prosper yung pag litigate sa kanya, papabor daw sa kanya. Pati na nga ngayon, yung ruling ng Supreme Court na unconstitutional yung inyong impeachment complaint, si Duterte na naman, takot na takot kayo kay Duterte. Hindi nyo mapigil-pigil si Duterte. Hindi nyo malabanan si Duterte. China pa kaya? Pabira naman kaya talaga kayo. Wala talaga kayong kwenta. Kaya ang ating mga kapatid, no, nasigi na lang, ngaw-ngaw, itong mga Duterte, itong China. Yabang nyo talaga, mga kapatid. Mag-isip din kayo. Hindi kasalanan ito ng China. Kahit sino, talagang mambubuli. Amerika, di ba tayo binubuli?
Europe, hindi ba tayo binubuli? Binubuli tayo dahil nga ang ating kaisipan sa tingin nila ang baba natin. Tingin nila sa atin tayo ay basahan lang. Tapos sasisisihin mo ang mga bansang ito. Dapat the change will start within the country, within ourselves. Hindi yung gusto mong baguhin yung kaibang bansa. Kahit anong gawin natin, walang mangyayari. Tingnan mo ang China, binubuli ng Amerika. No? Hindi pinapasama sa space program. Gumawa sila ng sarili nila. Hindi pinapasama na ngayon sa ni Trump. Yung mga negosyo, yung mga manufacturing, nire-restrict sila. Gumawa rin sila ng sarili nila. Because they're changing their country within. At yan ay within din sa ating mamamayang Pilipino. Wala eh. Sino ba sa inyo magbo-volunteer doon sa West Philippine Sea, sabihin na kulang tayo ng resources doon eh. Pwede ba mag-volunteer, magtrabaho doon, gagawa tayo ng mga structure permanent. Kailangan ang sahod, mababa. Nag-iisip na kaagad tayo niyan. Ang gagawin ko doon. Kahirap-hirap na laguro. Pagka binagyo pa saan kami pupunta? Ang sahod ganun lang. Tapos ang Pilipino, hindi mabubuhay kung walang alak at walang karaoke. Ano mangyari? Baka mamaya may lumabas naman dito. Lakit kasing butas na to. Ano mangyari? Suporta kaya tayo? Yan ang mga tanong dyan. Kayong magaling magsalita. Ngayon, kulang tayo ng mga structures doon. Halimbawa, ako, meron akong pera, mayaman ako, magsabi ako sa inyo, kulang doon ng mga tao. Mag-volunteer ba kayo? Sige nga, kasi ang ingay-ingay nyo wala namang ibang paraan. Kung hindi, dapat visible tayo roon, nandun yung ating Navy at Coast Guard para magmanman. Hoy, may fisherman Pilipino. No? Proteksyonan natin yan. Ngayon wala. Ito si Teriela, nandito lang nakaupo sa kanyang opisina. Lalo na yung iba niyang mga opisyal. Sige nga, mag-isip tayo mga kapatid. Isip ba? Kung sa mga Bisaya pa Ang hina naman ng kaisipan natin dahil hindi tayo nag-aral, hindi natin tinitingnan ito. Sa huli, papakita ko lang yung mga territories natin doon na hindi natin na ayos. Sa dami nito, at titingnan ninyo kung bakit. Ang China talaga, ganitong gagawin nila. Liban nito, itong Pag-asa. Kasi ito may airstrip na. At itong sinadsaran ng sirang barko, sinadsad dyan para magkaroon ng outpost. Pero kung tingnan mo, walang development Yan. Pero yung iba, mga kapatid, tingnan mo, walang laman. Ngayon, kung ang Chinese nadaan dyan, anong isipin niya? Mangingisda talaga siya dyan. Hindi man niya alam yun. Alam niyo ba ang Chinese? Lahat ng Chinese alam nito. O baka naman talaga yung iba nag-take advantage na lang din. Kaya virgin na virgin ang ganda pa naman. Pero may Pilipino kayong pupunta roon at maliligo. O kaya mag-volunteer na i-develop yung lugar. Wala yata, boss ko pa doong France. Ito naman. Wala din dyan. Pilipino, iisipin ka, anong gagawin ko dyan? Politician, maglagay tayo dyan, sayang yung pera Sisirain lang yan ng bagyo. Sayang yung pera, mabuti pa rito pag sinira, hindi tayo mahalata. Allegation mga kapatid, pero totoo yan, Ayan, wala din Wala din. So kung ating suma total, yung siyam, dalawa lang ang dinidevelop natin. Ito lang ito at saka ito. Wala ang development to. Sinadsad nga lang barko Pero tingnan niyo sa Vietnam mga kapatid. Wow! Pinakita ko na to kanina Meron pa talagang daungan Parang paggawaan to ng barko Para repair nila yung Navy ship. Sa atin, dalawa lang yata, 3. Tapos ang yabang natin, airstrip, ang haba, Pangalawa, wow pa rin, Ang ganda, meron pa na naman silang gano'n, Hindi talaga natin i-develop itong atin. Kawawa naman talaga ang Pilipinas. Isa, ganun din, Dinidevelop talaga nila, may nakatira dyan.
Ang dami nito. Kung ating pang ano, hahaba na tayo. Baka antukin kayo. So, ang ibig lamang sabihin, kung titingnan, meron pa pala isa. Ito, tingnan mo. Tingnan mo to ha. O, ito pa pala, merong isa. Ito, bird's eye view. Kung titingnan natin, kinuha ko to sa Google Map eh. O, yan. West Philippine Sea Outpost. Yan. Siyam lang. Nakakalungkot talaga, no? At the same time, nakakainis din sa inyo, mga kapatid. Pagalit-galit kayo, hindi naman kayo nag-aral eh. Ang daming information sa internet. Meron pang AI magamit nyo, hindi nyo naman ginagamit. Kung hindi, narinig nyo lang. Parang yung isang kaninang umaga, nakita ko, sabi niya, si Sarah daw, walang accomplishment. Tinanong ko ngayon, iwan ko kung sasagot yun. Ikaw, madam, ano kaya accomplishment po? Tingnan natin, hintayin ko yun kung may sasagot ba yun. Magaling magsalitang accomplishment, pero wala namang accomplishment. Kaya tayo, pagka nagngangangaw, dapat marunong tayong tumayo doon sa mga sinasabi natin. Kasi pag ang tanong nga ngayon, meron bang mag-volunteer sa inyo? Kagaya nung challenge nga natin, no? Yung mga nagsasabing maka-China. Sige nga, bigyan kayo ng sahod, malaking sahod. Sabihin natin, 30,000 naman. Tapos, kayo ngayon yung pupunta roon, at i-develop nyo yung lugar. Payag ba kayo? Ayan ang kalagan. Ang reality kasi, ang kailan tingnan natin. Ito naman, Vietnam, mga outpost nila. Tingnan niyo mga kapatid. Ang dami niyan, 51. Di lang maklaro dito kasi nagpatong-patong na. Pero ganun ang kadami sila. Pagkatapos sabihin ninyo, binubuli kami. Ibubuli talaga kayo. Wala naman kayo dun eh. Lalo na kayo mga politisyang mga pulpul eh. O yan. Kaya hindi ito na muna. Medyo nagrarant tayo kasi ako'y naiinis sa mga politician at saka itong ating mga kapatid na wala nang ginawa. Kung hindi, ngaw, wala naman tayong action. Sabihin nyo, ikaw, ano bang ginawa mo? Hindi naman ako nagngangaw eh. Ako'y nag-i-educate lamang sa aking sarili at nung ako'y ma-educate na, gusto ko lang ding i-share ito, baka naman ma-appreciate din ng iba nating mga Pilipino na ginagamit ang sentido komon. Hindi emosyon. Masyado kayong emosyonal mga kapatid. Pag nawalan ng trabaho yung ating mga kababayan na sa China, pinapauwi. Kayong mga anti-China, mga Pilipino, sige, makakatulong ba kayo? Magdo-donate kayo doon? Kasi gusto nyo, wala ang China eh. Sige, ito na lang muna. Mapagpalang araw, mapagpala ba? Magandang araw na lang, mga kapatid. Magandang araw sa ating lahat.